Rejoice. A blessed morning po sa lahat. Ah, ito nga po, kaya po nagre-rejoice kasama si Lord. Kilala si Lord. At ang kinang sinasabi nga po ni Pastor na katiyakan natin sa buhay. And palibasa nga po ako po ay palaging nakangiti kahit may itang ulo. Kahit galit. Talagang, minsan po ako'y nag-grocery. Pagpunta ko po sa cashier, pwedeng humingi ng discount. Bakit po? Sabi sa akin. Sabi ko, senior citizen ako. Sir, totoo ba? Kaya, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga karanasan. Even sa akin po mga kamag-anak, they can't believe na dual citizen na po ako. Senior citizen na po ako. Let's all open our Bibles. Sa atin pong, ito po ay kabisado na po ng lahat. Just encouragement or reminder sa ating lahat. Atin pong buksan ang atin pong mga Biblia. Sa mga nasa Zoom, nasa Facebook Live. Habang nag-praise and worship nga po kanina, nalimutan ko, nakasum nga pala tayo. Thank you, Lord, sa iyong presensya always sa buhay po ng iglesyang ito. And let us open our Bibles in Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, verse 4. It is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Salamat, Lord, sa kapahayagan ng iyong salita sa buhay po namin sa umagang ito. Katulad po ng every time na kami po may prayer time sa bahay, or kagabi ko lang naulit yon sa amin pong prayer time, buong pamilya, ang sabi ko, bago ako mag-umpisa manalangin, yung hindi nagbasa, hindi nakinig, siya mag-pray. Nakinig po ba kayo lahat ngayon? Kayo nasa Zoom, nakinig ba kayo? O may pinagkakaabalahan kayo sa umagang ito? Sabi nga ni Pastor, liars go to hell. Ngayong umaga lang po niya sinabi yon. Pero it is written. It is written po. Sino pong gusto mag-pray? Isang gampanin ng mga mananampalataya na napakahalaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano mga sitwasyon na naman nangyayari sa buhay po ng bawat isa? Yes, nakakakanta tayo. Napakaganda po ng awitan po natin ngayon. Kumusta po? Ang lagay po ng ating buhay mananampalataya. Lalo na po sa ating pananalangin. May isa pong propeta dito sa Biblia. Kapag nanalangin siya, ang sabi niya, Lord God. Kilala po niyo siya, mga kapatid? Lord God. Hindi po yun isang frustration. Yun po para sa akin isang pagkamangha niya sa Diyos na kanya pong hindi kilala, ni sinasamba sa lumang tipan. Bago po tayo manalangin, gusto ko lamang pong i-share yung panalangin na yun ng isang propeta na ito. Siya po si propeta Jeremiah. Ang sabi po niya sa Jeremiah 32, in Jeremiah 32, ito po ang kanyang panalangin. Basahin ko po bago po tayo manalangin. Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth.
By thy great power and stretch out arm, and there is nothing, and there is nothing too hard for thee. In verse 18, thou showest loving kindness unto thousands and recompense the iniquity of the fathers into the bottom of their children after them. The great, the mighty God, the Lord of hosts is His name. Isama ko na po ang verse 19. Great in counsel and mighty in work. For thine eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways and according to the fruit of his doing. And according to the fruit of his doings. Let us pray. Hallelujah. Our Father in heaven, as we come before you, Lord, we humble ourselves, O God. Katulad po ng panalangin ni Jeremiah noong panahon ni Diyos, he declared kung sino kang Diyos na dakila na makapangyarihan sa lahat, who is great in power, the maker of heaven and earth. Salamat dakilang Diyos sa mga kapahayagan na yun sa isang panalangin ni Jeremiah, O God. And he declares that there is a God, that there is nothing too difficult for you, O God. Lord, anuman sitwasyon, anuman meron kami sa panahon na ito, O Diyos, alam namin may Diyos kami sinasamba sa iglesia ito, who is holy and true, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Lord. Marami pong salamat to all your great and wonderful works sa buhay po namin, sa buhay po ng bawat isa, at higit sa lahat, sa buhay po ng iglesyang ito. Salamat dakilang Diyos. Salamat, Lord. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong wagas na pagmamahal, na patuloy at patuloy mo pong ipinadarama. For great is thy faithfulness and loving kindness sa buhay po ng iglesyang ito. Kasama po ng tema ng iglesia ito sa taong ito, God. Lord, sa iyo po kami patuloy umaasa. Na kami nga po ay maging karapat-dapat at handa sa iyong muling pababalik. Pagpalain po, O Diyos, ang mga kapahayagan po na iyong salita sa umagang ito ang amin pong nabasa. Ang Matthew chapter 4, verse 4. Dakilang Diyos sa kabuuan, Panginoon. Marami pong salamat. Maraming pong salamat sa iyong kadakilaan. Salamat, Lord. Today is the last Sunday of the month. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa isang buwan na dumaan po sa buhay po namin. Lord, isang araw na linggo na alay po namin sa iyo to celebrate ang amin pong kaligtasan. And this is all we pray, O God, for your glory. In Jesus' name and through the power of the Holy Ghost, sa lahat nga po ay maging masigla sa pagbigay ng amen sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rejoice, mga kapatid. Rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Mga katotohanan, mga kapatid, na maging karakter po ng bawat mananampalataya. Ano man sitwasyon, ano man po nangyayari sa buhay po namin, natin, mga kapatid. Mabigat man, imposible sa atin. Tandaan po natin, katulad po ng panalangin ni Jeremiah, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Luke chapter 1, verse 37. And also in Jeremiah, mga kapatid, na binasa ko po kanina. Ako nga po ay isang senior citizen na. And we've been here, ang aking pamilya po, dito sa iglesia ito, for the past 30 plus years. And yun po ang aking kagalakan, ng pagpuri, pagpapasalamat ko sa Diyos, na dinala po kaming mag-asawa dito. Wala pa po si Kina. Nung kami po ay ipadala ni Lord sa iglesia ito.
At sabi ko nga po sa akin pong pansariling panalangin, Lord, salamat sa buhay po ng pamilya ng aming pastor. Kay Pastor, kay Sister Michelle. Mga tumulong upang maranasan ko ang level ng pananampalataya na meron ako ngayon. Noon pong ako ay maging isa pong mensahe na ako po ang ilustrasyon sa aking karanasan kay Lord. Nung ako po ay maging mananampalataya, I was bribed. Binribe ako ng aking kapatid. Siguro narinig niyo na yon. Upang sumama lamang po ako sa isang Bible study. Ako po, noong panahon na yun, ako po'y binata pa at isa pong sakristan. Sa Lasenggo, konti lang po iniinom ko. Alam niyo na po yung konti, pag sinabi ko konti, konti container po na hinyebra. Mga karanasan sa buhay na hindi ko kayang gawin, baguhin. Si Lord po, mga kapatid. At kaya ko po nasabing binribe ako ng kapatid ko, umattend lang ako sa Bible study nila. Sumama po ako. At pinramis po ako ng aking kapatid na mas matanda sa akin na sumama sa kanilang Bible study. At ako nga po sumama sa kanya noong panahon na yun. At hindi ko po akalain, yun na po pala ang panahon na ako ay tawagin ni Lord. Kausapin ni Lord. Sa mga katotohanan ng buhay, mga katotohanan ng buhay sa isang uri ng buhay na meron ako noon, mga kapatid. Ang sabi nga po ng kapatid, sumama ka lang. May bagong bukas na McDo sa Greenbelt. Doon tayo magdi-dinner. Sumama po ako. Pero hindi ko akalain na sa Bible study na yon, mayaman po yung church na akin pong na-attendan ng panahon na yon. Imagine niyo po ang Bible study nila sa AIM. Aywan ko kung natitira pa yun hanggang ngayon. At dun po, ang tinatakil po ng Bible teacher is in the book of Acts. In the book of Acts, hindi ko po malilimutan dahil yun po ang akin pong karanasan. Karanasan nung si Lord po ay akin pong makaugnay. Nung si Lord ay kausapin niya. Nung si Lord ay magpahayag sa akin ng kanyang salita. In the book of Acts, na siyang naging umpisa. Sabi nga ni Pastor, reward. Sa kanya pong mensahe. Na naging reward siya para po sa akin. Upang ako ay baguhin ni Lord, tawagin niya, at dumantong hanggang sa panahon na ito, sa isang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo sa pagkakilala sa Kanya. At ito nga po ay ang Acts chapter 4. Yun po tinatakil noon. Simula noon, nung marinig ko ang Acts, ang the book of Acts, ang Biblia, ang tungkol sa Biblia, pinaliliwanag niya ang Biblia ay salita ng Diyos, I was so hesitant. Totoo kaya pinagsasabi ng Bible teacher na ito. Ito po pinag-aaralan natin ni salita ng Diyos. Bilang beginner, andun po ang akin pong puso na nag-aalinlangan. There's doubt in me. There was doubt nung panahon na yon in me before. Pero, una po, pagbigyan niyo ako, mahaba po ang mensahe ngayon dahil ito po ay patungkol sa buhay ko bilang mananampalataya. Huwag kayong mag-alala, may dala naman akong pagkain eh. Kaya lang ang sabi po sa mensahe ni Lord, man does not live on bread alone.
but to every word that proceeded out of the mouth of God. Pang-spiritual muna tayo kahit maghapon. Hindi nga tayo katulad sa kay Pablo sa Bereans inaabot ng umaga. In Acts chapter 4, ito po tinatakal ito, pinapaliwanag po ng Bible teacher noong panahon na yun. I was amazed. I was surprised. Sabi ko, ganun pala ang Biblia ko ipapaliwanag. Hindi po siya katulad ni Pastor na nakatutok, ang puntos po ni Pastor palaging mapahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung papansinin po natin, meron tayong pastor, nakadiin siya sa kadakilaan ng ating Panginoon Jesucristo. May Diyos tayo na nag-alay na kanyang buhay as He declares kanina in Romans 5:8. Dito nga po sa Acts na hindi ko malilimutan na siya pong gumising at nagbago ng aking kaisipan ay in Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Nung ipinapaliwanag po ito ay hindi po katulad ng pagpapaliwanag ni Pastor na nakatutok sa ating Panginoong Jesucristo. But still, ang main idea po nito is about Jesus Christ. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Yun po ang unang pangungusap ng Diyos sa buhay ko po, mga kapatid. Since 1988, di ko po malilimutan. Since 1988 po. Yung usapan po naming bribe na yung kapatid, hindi po natuloy. Sa bahay po kami naghapunan. Hindi ko na po kinulit kasi emotionally, nangusap talaga si Lord sa akin nung gabi na yon. Ewan ko kung anong karanasan nyo kay Lord. Sabi nga po ng kapatid ko, thank you Lord sa buhay po na yung kapatid. Siya nga po ay kinuhanan ni Lord years ago. Siya po ang naging gabay ko. Sabi nga po niya sa akin, bakit ganyan ka? Natahimik ka? At iba ka. Ngayong araw na ito, nung gabi na yon, hindi po ako naimik. Wala pong reaction sa akin. Kasi andun po yung kurot na salita ng Diyos sa akin pong puso ng panahon na yon. And I bless His holy name, our God. At habang lumalago ako sa pananampalatayang ito, nandun po, tumuloy po ako sa akin pong pag-attend sa iglesia na yun. Imagine nyo, kaya nilang magrenta sa Cultural Center, CCP, Cultural Center of the Philippines. Narerentahan nila yun every Sunday. Kaya lang, ang bibigat ng kanila English, highfalutin. Sabi, kita ko po, ay baka yung gagarni din eh. Ayaw yata magtagalog ng mga pastor at saka mga leaders din eh. Kaya lang, ang mga nagte-Thanksgiving po sa kanila, ini-schedule. Kaya yung mga nagte-Thanksgiving doon, may mga mahabang Ah, nakasulat sa papel, binabasa, kanila pong mga Thanksgiving.
And sa church po na yon, ay meron pong pledging. Marami po nagpe-pledge doon. Talagang pangmayaman. Marami pong artista doon. Sa akin pong karanasan, sa akin pong pananampalataya, ako po nagpupuri, nagpapasalamat kay Lord. Nakilala ko po si Pastor. Nung makilala ko po si Pastor, hindi ko alam kung 1995 ba, 1994, sa Pook. Hindi ko po natingnan. Ako po nagpapasalamat kay Lord, hindi ko po natingnan ang malaking diferensya ng iglesia ang aking pinanggalingan at nung ako'y dalhin ni Lord, kasama po ay ang asawa, sa Pook. Siguro po, marami sa inyo hindi pa ipinapanganak noong 1988. Nung ako po yung maging mananampalataya. At dito po sa akin pong pagpapahayag na patungkol sa karanasan ko kay Lord, mga kapatid. Pagbigyan nyo na ako, birthday ko naman eh. Ulitin ko. Baka ito na huli kong mensahe, di ba, Pastor? Baka mamaya dumating na si Lord eh. At least nakapag-mensahe. Nakapag-usuot uli ng barong. Who knows? Wala po nakakaalam kung kailan babalik si Lord. Simula po noon ay natutuhan ko ng unti-unti basahin ang Biblia. And the Bible teacher noon sabi niya, wag muna kayong kung saan pupunta sa Biblia kung kayo may Biblia. Basahin niyo na muna ang New Testament. And then, andun po, nag-umpisa po ang aking pong pagkaalam sa salita ng Diyos. At naranasan ko na nga po yung, you will know the truth, and the truth shall set you free. Sino may alam kung saan sa Bible yon? You will know the truth, and the truth shall set you free. That is in John chapter 8, verse 32 yata. Nalimutan ko na rin. At doon po sa aking karanasan doon, hindi rin po ako tumagal doon kasi po taga rito po ako sa Santa Rosa. Ang sabi ko sa akin, dear wife, ako po ay nag-a-attend ng worship service. Ang asawa ko po ay nagkaiyak, samahan mo naman ako, sisimba ako. Hindi pa po ganun established sa pananampalataya po ni Sister May anong panahon na yon. Hindi ko po siya pinilit. Hinayaan ko po si Lord, gaya ng karanasan ko, hinayaan ko po si Lord ang mangusap po sa aking pong dear wife nung panahon na yon. At nung sa akin pong pagbabasa, pag-attend ng worship service ng panahon na yon, ay nakita ko rin po ako po ay nagtatrabaho noon sa Nissan. Dito po sa Santa Rosa din. Kabuyaw yata ang may kondon. Nagtrabaho po ako diyan sa Nissan at ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat noong panahon na yon. Kilala ko na po si Pastor na ako nasa Nissan. Naranasan ko rin po mag-Bible study sa Nissan. But before that, naranasan ko rin po ang 2 Corinthians 5:17. Ano po ang nilalaman noon? 2 Corinthians 5:17, sino man nasa Panginoon Jesucristo is a new creation. The old has gone, and the new has come. Sabi ko noon, nung ito po ay pinapaliwanag, nung marinig ko po mensahe dito, sabi ko,
Paano kaya mangyayari yun sa lagay kong ito? Kahit po ako'y nakakilala na nung panahon 1988, tuloy pa rin sa barik. Pagkakakita ng barkada, barikan at tuloy po pagsisigarilyo. Pero nung makilala ko po si Pastor, baka mamaril si Pastor, wala na pong alak at saka sigarilyo. Pulis po yan eh. Baka hulihin niya, pakulong ako eh. Biro lang po. Tingnan po natin 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians. Nakakapagbasa po ako ng Biblia noon, mahabang panahon na iaalay ko. Hindi pa po uso noon ng cellphone. At nung ako po yung born again, that was 1988, ay para po ako ano ba gayon? Para po mapawalay ako sa bisyo sa mundong ito, ako po nag-a-apply ng pa-Saudi Arabia. Ay ako pinadala ni Lord sa Saudi. Ayun. Ay sa Saudi walang alak. Pero may sigarilyo, mga kapatid. Lahat Blue Seal. At sa Saudi rin po ako nabaptize ng aking supervisor doon. Sa Red Sea at ayun, ewan ko, napakaalat nung kwan eh. That was 1990. In 2 Corinthians, wala na. Saan guys? Sa New Testament ba yun? In 2 Corinthians chapter 5, in verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things become new. Hindi ko na po matandaan ng panahon na ito yung lubusan kong maunawaan, kung panahon na po ni Pastor sa buhay ko. Napakahaba na po ng pinagsamahan namin ni Pastor. Buti nga, purihin ng Diyos at hindi kami nagkakasawaan. Thank you, Lord. Sabi ko, Lord, salamat sa buhay po ng aming Pastor. Parte po siya ng buhay ko bilang pamilya. At higit sa lahat sa pananampalatayang ito. And then, nung panahon na ito na nag-uumpisa po ako na lumago sa pananampalataya, ako po nakakapag-share na. Sa tulong po ng ating pastor. Ulitin ko, nung makilala ko po si pastor, umattend ako ng worship service, ang sabi ko agad kay pastor, Pastor, gusto ko rin po maging pastor. Sabi ni pastor, teka muna kapatid. Dadaan ko muna sa training. Nadismaya po ako. May training pala. Dumaan po ako sa training sa tulong po ni pastor. At sa mga pangyayaring yun po sa buhay ko, ay buhay pa po noon ang tatay ko. Ako'y nagpapasalamat kay Lord. Dinala po imbitahan ko po ang tatay ko. From Lipa City, pumunta po sa Pook. Sabi ko ako magmimisahe, umattend naman kayo. So, sumama po ang tatay ko. Ang tatay ko po noon ay stroke patient. Medyo hirap po siya maglakad, ganun. Noong ako pinagmimisahe, hindi ko malimutan. Umiiyak po tatay ko. Dahil born-again Christian na rin po sila noon. May Bible study sa bahay namin, noong panahon na yon. Doon sila nagkakantahan. Ako po, para hindi maka-attend, ako po tumatalon sa bintana ng bunggalong bahay po namin. Ang hinahanap ko, barkada ko. Iniiwanan ko, sabi sa akin ng mga kabarkada ko,
O, ano na naman meron sa amin? Ala, yung mga born again na sa amin. Aming gayon. Doon nagkakantahan, doon nagpipray, kung ano-ano. Totoo po, tinatakasan ko po. Yun po ang kaparaanan ng mga magulang ko. Dahil halos lahat po na akin po mga kapatid, noong panahon na yon, ay kami po ay 9 na magkakapatid. Ako po ay 3. Ay lahat halos na aming mga kapatid po ay uma-attend. Kapag pupunta po yung church ng ang mga pastor at leaders po ng church ng aking tatay at nanay noong panahon na yon. Hindi po ako interesado, tumatalong talaga ako sa bintana. Buti wala pang rehas noon, hindi pa usong rehas na bakal para hindi makalabas ng bahay. Talagang tatalon ako sa bintana, papunta sa bahay alas 7, alas 8 ng gabi. Inaabot ng para si pastor, walang tigil. Talaga, haba. Kwentuhan, inom ng kape, gano'n. And I praise our God. Sa mga karanasan na yon, doon po, ipinakita sa akin ng Diyos kung sino siya. Sa buhay ko po, mga kapatid. Kaya nga po naunawaan ko itong 2 Corinthians 5:17. Ako na po yun eh. Ako po yung makilala nyo ditong magulo, maingay, malakas tumawa, alaskador. Ako na po yun, mga kapatid. Kung titignan nyo, hindi ako seryoso. But, yun po ang buhay ko eh. Yun ang Diyos. Yun ang pagkakilala ko sa Diyos. Kaya nga po, alam na alam ni Pastor yung, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Kung babasahin po natin itong Philippians chapter 4, in Philippians chapter 4 verses 4 to 7, basahin ko lang po saglit. Pastor, pwede pong humaba ang aking... Para minsan lang po naman ako mag-request sa inyo. Dati po, tuwa-tuwa ako pag ako nagbe-birthday at may nagtatanong sa akin, bakit holiday ngayon, May 1? Birthday ko, kaya holiday. At bihira pa ako makasalamuhan ng ka-birthday. Thank you, Lord. May ka-birthday ako sa church na to. At ginawa pa ng aking inaanak na kanyang wedding anniversary. Di ba, Brother Jojo? In Philippians chapter 4, verse 4, ang sabi po dito, ang sabi po sa King James Version, rejoice in the Lord always. Wala pong S. NIV may S po. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Let your moderation, in verse 5, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. The Lord is at hand. Be careful for nothing, in verse 6, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And in verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Through Christ Jesus. Yan po mga ilan sa pangungusap ni Lord na masyado ko pong pinagbabaran. Nabigyan ng time. Sa baka naman sabihin nyo, ba't ang layo yata ng pinagsasabi mo, Pastor Rico, sa iyong mensahe sa umagang ito? Abutin tayo ng hapon kasi mamaya ko pa po umpisahan yung tungkol sa Matthew chapter 4. May mga appointment pa kayo. Linggo naman. Magpahinga naman kayo. Alay na lang natin kay Lord. Galing pa akong lipa, kayo taga rito. And the last but not the least, yung palaging sinasabi po ni Pastor, ang Psalms 35,
verse 25. I was young, ang sabi po ni David, I was young, and now I am old. Yes, I'm old. I'm 63 years old. I was young. The big difference nung ako po'y bata, hindi ko pa po kilala ang ating Panginoon Jesucristo. But si Haring David, simula bata pa po, nagsasamba na siya sa Diyos na kanya pong kinikilala. I was young, and now I am old. But I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. Amen and amen. Mga pangungusap ni Lord sa buhay ko po nung panahon na yun na ibig ko pong iparinig sa inyo. At kung hindi po kayo nakikinig sa mensahe sa umagang ito, papapag-prayin ko kayo. Kayo po magpipray. Last night, sabi ko nga po, ang hindi nakinig mag-pray, si Kayla tumasa kamay. Daddy, ako magpipray. Saglit, basahin ko po ang Jeremiah tuloy, ang Psalms 37. Baka mali, baka kulang po yung aking na-quote. Sabi ko nga po kay Pastor, ganun pala nagiging senior citizen. Nagiging malilimutin. Buti na lang, di ko nalilimutan ako may asawa. Sabi ko, biro lang po. Sabi ko kay Pastor, Pastor, marami na akong nalilimutan. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan nawawaglit sa puso at isipan ko. Andun po, mga kapatid. In Psalms 37, verse 25, ang sabi po dito, I have been young, and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Salamat, Lord, sa mga pribilehiyo nito. Sabi ko nga po, mga kapatid. To the knowledge and wisdom na katulad po ni Solomon, yun po ang binigay ni Lord sa kanya. Knowledge and wisdom. Lahat po tayo meron yan, mga kapatid, kapag kasama po natin ang Panginoon Jesucristo. At tunay po tayo nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi nyo kayang sabihan ng ating pastor, scam yan. Nabanggit po ni Pastor yan last Sunday. Masakit po pakinggan na sabihin po ng ating pastor na nang-i-scam. Kung tunay po niyong kinikilala ang Diyos na ipinapahayag ng ating pastor, ang ating Panginoon Jesucristo, maging ako po, huwag niyo po akong tingnan. Ang tingnan niyo po ang aking minimensahe. You will not talk back bad to your brethren. Dahil may Diyos tayong nire-respeto, katulad ni Jeremiah, nung kanyang ipahayag ang kanyang panalangin. Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power. Kami po tumatayo sa pulpitong ito, hindi po kami nag-iimbento ng mensahe. It is about our lives. Our experiences. And how God is doing in every bit of our life. Kaya nga po, yun po ang naging text sa mensahe ko sa umagang ito. It is all about the Word of God. It is written. It is written. It is written.
Ito pong Matthew chapter 4 is all about the temptation of our Lord Jesus Christ. Nung siya po ay i-tempt ni Satan after 40 days and 40 nights in fasting. At sinubok nga po siya ni Satanas, make this stone to become bread dahil ikaw ay gutom na. Ang tao pag nagutom kung ano-ano nang naiisip, magnanakaw o gumagawa ng hindi maganda. O walang maibigay na pambili ng pagkain ng pamilya. But God is good. Imagine nyo po, si Kina kagagaling lang po niya ng Hong Kong. That is God's reward sa buhay ko. Kasabi nga ni Pastor, that is God's reward sa buhay niya. Kung paano si Dia nakarating ng Amerika. Kung paano ka-graduate at nagkaapo kay Eunice. It is written. At kay Pastor ko lang po narinig mga kapatid, ang lahat ng tanong natin sa buhay, problema sa buhay, kayang sagutin niya ng Biblia. I was doubtful then. Nung sabihan ako ni Pastor. Dahil hindi ko pa po alam ang Biblia ng panahon na yon. Kung ang pag-iisip nyo sa panahon nito ay katulad ng pag-iisip ko noon, makinig na kayo sa salita ng Diyos. Lord willing, si Kina po, by July, papunta naman po yung Colorado Springs sa USA. Papadala po siya ng opisina niya. At sabi ko nga sa kanya, isama niya si Julia para doon na siya magdidibu. Walang imposible sa Diyos. Katulad po ng panalangin ni Jeremiah, there is nothing too difficult for you, O God. Ah, Lord God, itong buhay ko, Diyos, kailangan kita. And God changes everything sa buhay ko po, mga kapatid. Sa pag-iisip at sa lahat-lahat sa buhay ko. Ang Diyos po ay gumagawa sa buhay po natin. Romans 8. God works for good for those who love Him according to His purpose. Kung nabasa nyo na po itong Matthew chapter 4, 1 to 11, ay nandito po ang mga katotohanan sa buhay po ng ating Panginoon Jesucristo na ikinukumpara sa 40 years, mga kapatid. 40 years ng mga Angelites, sabi nga po ni Pastor, ng mga Israelita sa wilderness. The Israelites failed for 40 years. And our God succeeded in 40 days. Andito po ang pangungusap at pangiinganyo or pagsubok. Pagsubok ni Satanas, the devil, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya dito sa verse 3, if thou be the Son of God. Imagine niyo po yan, nasabi yan ng demonyo sa ating Panginoon Jesucristo. If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Ano po ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo in verse 4? It is written. It is written. It is for you to read, mga kapatid. It is written. And also in verse 5, andun po, dinala po ng demonyo ang ating Panginoon Jesucristo sa isang lugar. Ang sabi niya sa verse 6, and said unto him, if thou be the Son of God, if thou be the Son of God,
Cast thyself down, for it is written. Andun po si Satanas, nag-quote din po ng salita ng Diyos. Hindi po lahat na nagbimensahe ay anak ng Diyos. Pwedeng alipores siya ni Satanas. Even here, Satan quoted the Word of God in Psalms 91. In Psalms 91, kayo na po maghanap kung nasaan doon. He shall give, sabi nga ni Pastor, para naman matuto tayo maghanap. Ang sabi po dito sa verses, if thou be the Son of God, inulit po ni Satanas yung sa ating Panginoon Kristo. If thou be the Son of God, patihulog ka dito at tutulungan ka ng iyong mga anghel. Dahil yun po ay sinabi sa Psalms 91. Ulitin ko po yung sinabi po ng ating Panginoon Kristo dito po sa Matthew chapter 4 verse 4 is in Deuteronomy chapter 8 verse 3. Sa panahon po ng mga Israelita in the wilderness. And in verse 7, ang sabi ulit ng ating Panginoon Kristo, it is written. It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Huwag natin subukin ang Diyos. Tayo po ang sumubok sa Diyos kung anong gagawin niya sa atin. Tingnan natin kung ano pa ang gagawin ng Diyos sa atin. Imagine niyo po, hindi ko po akalain na sa bahay 3 kotseng nakaparada. Not because of wealth, it is because of our God. Sa kaparaanan, kapangyarihan ng ating Diyos. Ang sabi po dito sa verse 8 hanggang 10, kung babasahin po natin ito na po ang hindi na po sinabi ni Satanas, if thou be the Son of God. From verse 10, hindi na po sinabi ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo. Inuutusan niya ang anak ng Diyos. Pero dito po sa verse 10, verse 8 to 9, andito po, inutusan po ni Satanas ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po sa verse 9, if thou wilt fall down and worship me, and said him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Marami po sa panahon natin, mas sinusunod ang diablo, the devil or Satan. Mas sinusunod si Lucifer, the devil. In verse 10, ang sabi po dito ng ating Panginoon Kristo kay Satanas, get thee hence, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Isa po magandang mensahe dito ay yung verse 11. Then the devil leaveth him. Marami po sa mananampalataya na nanatili sa iglesia, pero sinusunod ang demonyo. Buti pa si Satanas, iniwanan ng Panginoon Jesucristo eh. Ay yung nga sinasabi ni pastor ng mga pastor-pastoran, patuloy sila, pinagpupumilit. Buti pa si Satanas.
iniwanan ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil alam niyang wala siyang magagawa sa Diyos, the maker of heaven and earth, our Creator. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, Ama dakilang Diyos na dakila. Salamat, Panginoon. Maraming pong salamat sa buhay na biyaya mo po sa akin, hindi lamang po sa akin, sa iglesyang ito, O God. As we prepare, Lord, sa iyong muling pagbabalik. Lord, angkin po namin, O Diyos, ang iyong binigay na tema sa taon na ito sa iyong iglesia, ang Revelation 16:15, dakilang Diyos. Alam po namin, O Diyos, wala po nakakaalam na iyong muling pagbabalik. But Lord, salamat po sa mga patuloy mong pangungusap pagpapahayag po na iyong salita. Kami po ay patuloy nagiging handa sa iyong muling pagbabalik. And Lord, as you have declared, the righteous or the just shall live by faith. The just shall live by faith. Maraming po salamat sa kapahayagan po ng iyong salita sa buhay po namin sa umagang ito. Hindi po nasusukat sa anumang bagay ang aming buhay, dakilang Diyos. Ito po ay nasusukat sa aming pong pagkilala sa iyo, sa iyong kadakilaan sa buhay po namin, dakilang Diyos. For it is written, may Diyos kami na dakila na nagpapatupad na iyong salita sa buhay po ng bawat isa. And this is all we pray in Jesus' name and through the power of the Holy Ghost. Sa lahat ko sabi ng Amen and Amen. Hallelujah. We bless your name, O God. Hallelujah.